Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. No, alam kong lahat kayo ay sobrang excited na for this episode sa lahat ng mga talagang solid na nakikinig sa atin sa Kalambag. Ayan, no? Isa na naman pong oras o isa na naman pong araw, isa na naman pong Sabado ang ating pagsasaluhan, no? Kasama nito ang, of course, kapupulutan ng aral ng ating mga kabataan. Dito lang yan sa Kalambag. So baka nagugulat kayo kasi nga this episode is intended for Negros Occidental but nandito ako. So for some instances po ilan sa ating mga kabataan po from Negros Occidental is hindi po sila makakadalo. Ngunit po hindi po namin hayaan na itong Sabado na po ay kumbaga kumbaga is yung hindi siya matuloy, oo. Kasi nga, di ba, no, life must go on kung hika nga nila. So, dapat laban-laban lang tayo sa buhay, no? And I know na lahat kayo ay very excited for this episode. Kasi nga, kadugtong po ito ng tawag nito, ng episode po ng Kidapawan, which is yung tungkol sa National Human. Oh, sorry. Ako lang po nagkakamali. So, ayan po, no, na next week po yan, no, based sa aking na research po mula po sa Commission on Human Rights, no, ang National Human Rights Consciousness Week po ay pinagdidiwang every December 4 hanggang ngayon. Hanggang ngayon, no, pero Hanggang tuloy-tuloy pa rin December. po yan. Hanggang ngayon ba? 10 po ba ngayon? Ay, bukas. Oo, bukas. 9 pa pala ngayon. No, so, ito po yung second part ng episode na yon and of course, makikita nyo naman na may mga kasama tayo, no, na talagang ramdam na ramdam ang pagiging kabataan, no. Hindi man iniinda ang kanilang edad, no, kasi gaya nila, gaya ko is, kumbaga, hindi pa naman lapas sa kalendaryo ang mga age namin, no. Piling bata pa rin tayo, no. Lalo-lalo na si Miss Bolivar, at si Ma'am Beth. Ayan, hello. Hello sa lahat. Ito naman po yung Team Negros Occidental, no? Sa isa na namang makabuluhang pag-uusap, no? Maraming salamat, Kim, sa iyong presensya, no? One call. Tsaka Joshua, no? Thank you so much sa inyong presensya at paglaan ng oras para samahan yung Team Negros sa araw na ito. At gaya na sinabi nga ni Akim, no, life must go on. Alam mo kasi yung mga yung parang mga emergencies, no, hindi natin kontrolado yung mga sitwasyon, pero wala talaga makakapigil, no? Tuloy-tuloy yung episode ng Team Negros Occidental. So, thank you so much. Um, Kasi hindi nyo kami pinabayaan, no? Kahit may mga sudden changes, no? Andyan pa rin kayo. Thank you. Ayan, thank you so much din, Miss Beth, kasi nanatili ka pa rin dito, no, sa Kalambag, not just an adult support, but also, of course, part of the Kalambag pa rin. So, we're so excited, no, na to build this episode na kasama kayo. Of course, no, meron din tayong isang makakasama. So, hayaan kong siya mismo yung magpakilala sa kanyang sarili. So, hi sa'yo. So, ikaw na bahala. So, okay. Go mo na yan, Joshua. Tama ba? Okay lang ba, Joshua, itawag ko sa'yo? Yes. Maraming salamat, Akim. Ayan no, Oo. napakagiliw no na pagpapakilala. Sa lahat, ako nga pala si Joshua Peralta, no, isang mag-aaral, isang estudyante sa Universidad ng Pilipinas. At kasulukuyang kumukuha ng kursong Bachelier ng Pang-Elementaryang Edukasyon na may espesyalisasyon sa literacy education. Kaakibat din ito, no, ako ay may 6 na taon at patuloy pang karanasan bilang isang children's right advocate, no, na ibinabahagi at sinusulong natin ang karapatan ng mga bata sa lahat ng espasyo. No, at kaugnay din ito, no, kabahagi rin kami ang aking organisasyon sa INET. Ako ay mula sa Youth for Nationalism and Democracy.
At kami naman sa Youth for Nationalism Democracy ang nagsusulong naman ng karapatan ng mga kabataan at kabataang estudyante sapagkat nakasaad naman sa ating konstitusyon no na karapatan ng bawat estudyante mula junior high school, mula elementarya, sekundarya hanggang tersyarya o college. No, Article 14, Section 1 to 5 indicates that of the 1987 Constitution, yung karapatan sa edukasyon. Therefore, we as an organization, we advance and promote the rights of the students in the Philippines. So, ayun. Maraming salamat akin. Oh, maraming salamat, Joshua, no? And kasi nga, di ba, talagang tayong tatlo dito parang in line sa education, no? Kasi ako rin mismo ay ngayon ay kumukuha rin sa course ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, no? Sa University of Southern Mindanao, in the One City Campus. Of course, si Ma'am Beth, she's also a teacher, no? From Minoyan ba? Tama po ba? Tama, Miss Beth? Akim. From Minaya, Okay. ako po ay isang guro sa Araling Palipunan. Galing po sa Minaya National High School. Oh, parehas pa tayo ng Major in Social Studies ka rin po ba, Ma'am Beth? Tama, Akim. Ay, so magkapare-pareha pala. Magkapareha rin pa kami ni Miss Beth ng But tatlo kami is magkakapareha kami kumbaga, parang related kami in education, just like sa ina-advocate ng Inat Philippines ngayon na magkaroon ng education, no, na nagsusulong sa advocacy ng edukasyon is, kumbaga, parang kahit hindi kami magkakamag-anak, hindi kami kumbaga, we are not related when it comes to blood, but because of our vision, of our advocacy, so, kumbaga, parang interrelated din tayo, no? So, ngayon, alam natin, no, na sineselebrate natin itong National Human Rights, tawag nito, Human Rights Consciousness Week. So, ay medyo nakakalimutan na, no? So, alam kong baka si Joshua gusto mo mag-share regarding of this celebration. Baka may background ka, even lang, kahit konti lang, ganon. Ayan, maraming salamat. Ang ganda nga, no, yung National Consciousness of Human Rights Week. No, syempre kaugnay rin ito, no, bukas sa darating na ay ika-10 ng Disyembre, lagi naman nating ipinagdiriwang yung International Human Rights Day sapagkat kinikilala natin ang karapatang pantao ng bawat isa. No, sabi nga natin, anuman ang iyong kasarian, anuman ang iyong pinanggalingan, anuman ang iyong relihiyon, paniniwala, pag-usapin ng karapatang pantao, kahit sino may karapatang makatamasa nito. Syempre, nais ko ring idugtong, no, ngayong taon din, year 2023, pinagdiriwang natin yung 75th year o ika-75 taong ng pagdiriwang ng Universal Declaration of Human Rights. So, isa rin yon sa mga dapat nating ipagdiriwang ngayon sapagkat mahalagang aspekto rin yon. So, sa akin, ito yung mga mahalagang panahon at pagkakataon na talagang dapat nating patambulin yung isyong ito. Syempre, idugtong pa natin, di ba? Meron din naman tayong sariling batas. Ang sinasabi lang naman dito, tuwing buwan naman ng Nobyembre, pinagdiriwang naman natin ang ang buwan ng mga bata. So, siguro ito yung mga batas, Philippine jurisprudence, as well as international laws and policies na nag-govern para sa children's rights. Salamat, Aki. Ayan. Tama, Joshua, no? Kasi nga yung pagkakaroon ng mulat na tungkol sa mga karapatang pantao ay isang karapatang pantao ay bahagi na ng pagiging tao. Kumbaga, hindi na kinakailangan pang itong kilalanin ng ating pamahalaan o batas kasi nga pagsilang natin, andyan talaga nakakabit yung karapatang pantao na dapat nating tamasahin bilang individual dito sa lipunan natin ito. Diba, Akim? Wow, no? Talagang grabe, no? Talagang lahat talaga kayo is talagang knowledge. Even mga kabataan natin, no? Alam naman natin na ito yung isa sa mga kahalagahan, no, ng pagkakaroon ng National Human Rights Consciousness Week para maging aware din tayo or para kumbaga magbaliktad na kung ano man yung mga karapatan natin. Kasi minsan talaga may mga pagkakataon na may mga
portion ng mga human rights natin na nakakalimutan natin ang kahit saglit, kahit papaano ngayon is, kumbaga, sa pagdiriwang na ito is, maalala din natin na bawat tao ay may karapatan na kung ano man yung karapatan no, natin tinatamasa no, na nasabi nga ni Joshua kanina in line sa ating UDHR, which is the Universal Declaration of Human Rights. No, so that is why I encourage also lahat ng mga kabataan na, of course, alamin, mag-research ukol dito kasi may 30 articles ata ito. Tama ba ako, Joshua? 30 articles, including the economic, civil, social, and political. Tama ba? 30 articles? Ang Ito UDHR. ay UDHR, yes. Yes. I think nasa more than 30 din naman. Pero we can verify it naman. Oo, of course, no? That is why isa sa mga way ko, no, para buuin yung curiosity ng karamihan and of course, mag-research din. That is why I encourage you, kung alam nyo po or kung alam nyo po na kung ilang articles po meron ang UDHR, ay maaari nyo po yung i-comment sa ating comment section. At amin din po yung babasahin, no? So, ayan. So, talaga alam naman natin, no, na talagang isa sa kahalagaan, no, na or mahalaga talaga na malaman o ipagdiwang itong National Human Rights Consciousness Week. So ngayon tatanungin ko kayo or kahit hindi, char lang. So tatanungin ko kayo no, bakit nga ba mahalagang ipagdiwang itong National Human Rights Consciousness Week? So hindi ko masyado mabikas ng diretsahan. So unahin ko si Miss Bolivar, si Miss Beth. Yes, Akim. Pakiulit po, Akim. Ano po yung kahalagaan ng human rights po o ano po yung kahalagaan ng pagdiriwang natin ng National Human Rights Consciousness Week? Ayan, di ko talaga madiretso no, ng buhay na okay. Kasi para sa akin, yung pagdiriwang na ito ay isa ring paraan no, ng pagkilala ng bawat isa sa karapatang pantao. Tsaka para sa akin, kapag kinilala natin yung mga karapatang pantao, isa rin yun sa paraan upang pagbigay galang no, sa karapatan din ng iba. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa iba pang mga tao na kumikilala sa mga karapatang pantao. Yun yung kahalagaan para sa akin. Kasi nga, importante yung respeto at paggalang, no? At saka yung yung pagiging mulat, no, sa mga iba't ibang karapatang pantao ay para sa akin ay isang paggalang at respeto rin sa iba. Hindi lamang sa aking sarili, kundi sa the rest na kapwa-tao ko rin. Yun. Ayan, maraming salamat po tama, no? Hindi lamang pagrespeto sa sarili, kundi pagrespeto na rin sa ibang tao, no? So, kumbaga, dun yung papasok si kasabihan na kumbaga, respetuhin mo muna yung sarili mo, matuto kang igalang ang sarili mo para matutunan mo ring igalang yung ibang tao. So, how about si Joshua naman, no? Hi, Joshua, no? So, kumbaga na-excite ako na mapakinggan yung mga words mo. I think marami ka rin kaalaman na maaari mo ring ma-share. So, para sa'yo, Joshua, no, bakit mahalaga na ipagdiwang ang National Human Rights Consciousness Week? Ayan. Joshua? Maraming salamat, no? Bakit nga ba mahalaga na ipagdiriwang ang National Human Rights Consciousness Week? Para sa akin, higit na lagpas na dapat tayo sa pagdiriwang nito. Bagkus, nandoon na tayo sa isinusulong at kinikilala ito. Kasi sabi nga natin, ang karapatang pantao, hindi siya dapat negotiable. Hindi siya dapat meron kang prerequisite. Yung may katumbas na igagalang at kikilalanin kung karapatang pantao mo kung gagawin mo yung bagay na ito. Sabi nga kanina, to quote, yung sinabi ni Teacher Beth kanina, pagkasilang pa lang naman na sa atin, ito ay karapatan na natin. If the Constitution, no, the Bill of Rights, sinasabi ito, UNCRC, Article 8, sinasabi identity, Article 9, identity. So, sinasabi na ito ay innate,
no? Ibig sabihin nasa atin na talaga. Therefore, mas ando na tayo dapat sa idea na maliban sa pagdiriwang nito, ito ay dapat kinikilala at hindi nilalabag. Ito ay dapat iginagalang, inirerespeto. Dahil nga, yun nga yung sinasabi natin, dahil ito ay non-negotiable. Hindi ito bagay na parang may kapalit, no? At syempre, kailangan din naman nito na kilalanin ni pagdiriwang, no, at isulong dahil nga ito ay para sa lahat. Wala itong pinipili. No, wala itong dapat na maging pamantayan na itong mga certain na tao na to, sila lang dapat ang makakatamasa ng ganitong karapatan. No, walang pagkiling sa kanino man. Yun dapat. Kaya ako, ang ano ko nga ay maliban doon sa ideya ng pagdiriwang natin, dapat talaga nating isinusulong at talagang ipinaglalaban ito. Dahil ito ay hindi na usapin ng ito yung paniniwala mo, ito yung paniniwala ko, ito yung naabot ko, ito yung naabot mo. Kumbaga, pag sinabi natin karapatang pantao, ito ay walang tinitignang uri, kasarian, paniniwala, relihiyon. Ayun. Tama, no? Agree ako, Joshua, no? Kasi yung isa sa mga katangian ng karapatang pantao ay dapat universal, no? Regardless of your age, sa wika, kasarian, lahi, or yung mas importante yung katayuan sa lipunan, no? So, kailangan natin i-erase na yung ganyang stereotyping pagdating sa pagkamit ng karapatang pantao. So, dapat pantay-pantay. Dapat equal, no? Kasi nga, ito'y panlahat, no? Hindi yung karapatang pantao hindi lamang sa iilan, no? So dapat equal 'yon. Wow, Diba? I love it. Of course. Pinagbubuntis pa lang tayo natin ng ating ina. So may doon pa lang is may karapatan na tayo na mabuhay, no. So ngayon naman alam naman natin, no, na ang kabataan ay of course, no, may karapatan, no, and we all know na isa sa mga kumbaga naging tawag nito, naging basis ng pagkakaroon ng child rights, no, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo na rin, yung sinabi kanina ni Joshua na UNCRC. So, UNCRC po, ibig sabihin po niyan ay United Nations Convention on the Rights of the Child. No, so ito just like CEDAW, just like yung UDHR, itong UNCRC rito ay kumbaga like that, no, medyo nakalimutan ko rin na kung saan, no, meron itong 54 na articles, no, kung kanina yung UDHR may 30 or more articles, ito namang USRC ay may 54 articles, which is included na rin dito yung political rights, yung karapatang bumoto, karapatang makilahok sa mga gawain ng ating gobyerno. Meron itong mga civil rights, karapatang mabuhay, karapatang kumbaga maging malaya. Of course, meron ding social rights, no, na mahalaga na karapatan sa pakikihalubilo sa iba na ligtas, no? At higit sa lahat, economic rights, karapatang, of course, dito natin karapatang mabuhay, karapatang magkaroon ng sariling tahanan o pananamit. So, at isa rin dito, no, may 3 klasifikasyon po of course, ang child rights, mayroong provision, which is tinalakay ng ating tawag nito, tinalakay last time o last week ng Kalambag Kidapawan, and ngayon sa Kalambag Negros ay aming tatalakayin ang tungkol sa yung pangalawang classification, which is itong child protection. So, regarding sa child protection, so ano nga ba yung mga idea nyo when it comes to child protection? So, unahin kita, Miss Beth. Baka may idea ka regarding sa child protection? Ang ibig sabihin mo ba yung mga constitution or yung mga Pwede karapatan rin ng po. mga Opo. Kasi yung para po sa akin yung
napakaganda ng ating batas, no, when it comes sa child protection, no? Kasi nga lalong yung mga kabataan ngayon talagang protektado, no? Yung yun nga lang nakakalungkot kasi nga hindi pa rin lahat mayroong idea yung talagang kung ano talaga yung tinatawag na or kahalagahan ng child protection policy. Kasi nga kapag in-apply to yung mga batas na ito na nagprotekta sa mga kabataan, siguro magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating lipunan. Yun nga lang yung nangyayari yung iba hindi talaga aware, no? Lalong-lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan, hindi pa rin sila aware sa mga ano ba yung nakasaad sa batas, no? Tungkol sa child protection policy. So, yun nga lang, no? So, dapat, no, tayong mga kabataan, kayo, dapat mahalaga na gamitin nyo ang inyong boses, no, sa pagpalaganap ng kahalagahan ng child protection policy. Kasi nga hindi lahat aware doon eh. Kahit nga meron na nga mga batas, no, marami pa ring mga kabataan na abuso, nade-deprive yung mga rights nila kasi nga hindi nga sila aware. So, siguro kayong mga kabataan, no, gamitin talaga ninyo inyong boses, no, para proteksyonan yung mga next generation pa po. Yes. Yun yung Opo, no, kasi naririnig ko talaga yung child protection policy, no, sa DepEd. Kasi, of course, before pa, no, when I was in grade 12 is, naging part din po ako, naging member din po ako ng child protection committee po ng school, as student representative na nakasaad din sa child protection policy rin ng DepEd. So, ikaw ba, Joshua, what comes to your mind kung naririnig mo yung word na child protection? Ayan, maraming salamat Akim, no. Unang-una, pag sinabi nating child protection, ito naman ay mandated. Kung ito ay sa Philippine context, mandated ito ng Philippine Constitution. Makikita natin ito sa Article 15, Section 1 to 4, yung family na sinasabi rito na ang Estado dapat niyang protektahan ng bata mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang paglaki. So, dudugtungan pa ito ng mga pulisiya sa education na Article 14, yung right to education, di ba? At iba pa, no? Maliban dito, may mga batas din tayo na ipinasa. Meron tayong Juvenile Justice Act. So, yung Juvenile Justice Act naman, ito naman ay RA 10630. So, yung pagpo-prohibit sa mga batang makulong. Meron din tayong prohibition ng mga batang maging bahagi ng child labor, yung pagtatrabaho ng below 15 years old. Yung RA 7658. Meron tayong dalawang batas naman sa usapin naman ng child abuse at protection sa mga bata. Yung RA 7610, no, yung special protection of the child against child abuse, exploitation and discrimination. Yung RA 9262, yung anti-violence against women and their children. Meron din naman tayo yung ngayon, no, I know cross-cultural itong usapin na to, yung prohibition of the practice of child marriage, yung RA 11596. And ayun, maraming bang iba, maraming batas, even nga yung pagkilala sa karapatan ng mga bata. Yung RA 10661, yung National Children's Month celebration, ito ay para sa mga bata. So, pag sinabi nating protection, isa lang naman ang pinupunto nito. Ito ay naglalayong protektahan, ingatan at kilalanin ang kakayahan ng bawat batang individual tungo sa kanilang paglago bilang isang tao o sa kanilang pagharap sa kabuuan. Kumbaga, ang sabi nga natin, ito yung mga pulisiyang magpoprotekta at magsusulong sa holistic development ng bata or ng kanyang well-being. So, siyempre, ang layunin pag sinabi natin protection, the state have the responsibility to promote and protect the social, physical, emotional, spiritual well-being of the child as a whole. So, iyon yung idea ng protection pagdating sa usapin ng mga bata. So, ayan, no, wow, no, ang dami na mention. Actually, yung
kailangang Juvenile Justice Act, yung tawag nito yung RA 7610. Lagi ko yan tawag nito. Lagi ko yung kinukuha as my basis when I have my demonstration, teaching demonstration, no? At also in line din yan sa aming nature, which is the social issues and trends, no? Kasi isa rin yan kasi yung child labor na talagang laging nababanggit sa aming paaralan na talagang laging nadidiscuss. So, maybe I'm not, di ko memorize lahat, but familiar ako sa mga batas pa sinabi ni Joshua, and I am agree of the two of them, no, Miss Beth and Miss Bolivar. Kasi, for me kasi, no, additional lang po, kumbaga child protection is not just social security, no, sa ating mga paralan, kung talagang masecure sila, but also inside their home when it comes to food security, water security, na talagang tinututukan din ng ating pamahalaan, ng ating lipunan, para kumbaga masolve din yung issue ng malnutrition. Kasi if puro tayo if walang tawag nito, walang food security, syempre napakadelikado rin, no, sa mga kabataan na maging prone sila sa mga tawag nito, sa mga diseases, no, na dapat din na maprotektahan sila. So, ngayon naman, no, bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang ang child protection? So, bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang ito kada taon o i-celebrate o tawag nito or kilalanin, kumbaga. So, ngayon na si Miss Beth kanina, so ngayon mauna naman si Joshua. Hi Joshua, sana di ka pa Ayan. magsawa. Salamat, Akim, no? Bakit nga ba mahalaga na ipagdiwang? Sapagkat malinaw na dapat kinikilala ng lahat. At yun nga, no, batay nga sa pinanggit ni Miss Beth kanina, may mga tao pa rin na hindi kinikilala at talagang hindi nire-recognize. Alam naman natin, no, last 2019, the Congress itself and the Senate itself has been proposing na ibaba ang criminal liability ng mga bata. Subalit, ano bang sinasabi natin dito? Ang punto lang naman natin dito, dapat hindi ibaba. Bagkus, dapat na kilalanin natin at tayong mga mas matanda at nakauunawa ng mga bata ay let's promote, no, na maunawaan ng bawat individual yung karapatan ng mga bata sapagkat it is a fundamental, nandun na nga, universal, non-negotiable. So makatutulong ang pagdiriwang na ito upang itambol o patindigin ulit at kilalanin ng lahat na hindi porkit bata ka, you should be left behind. No, hindi porkit bata ka, bata yan di ba? Alam naman natin, there is a common notion, no? Lagi naman nating naririnig, siguro kaya ganyan ugali niyan kasi bata yan. No? Hindi mo na yan, bata lang naman yan. Ba't pa inaalam? Bata lang naman yan. Lagi nating naririnig yung ganong notion, laging naririnig yung ganong salita. Bata lang naman eh. Ang problema kasi, kaka-ignore natin ng reality na yung mga batang yan should have an access to their rights, rights to education, rights to play, no, rights to participate, rights on protection. Kapag ito ay mga naisanay sa kanila o naibigay sa kanila, makatutulong ito ng malaki sa kanilang development. So dapat yun yung maitindig natin at maititindig lamang natin ito kung patuloy natin itong ipinapanawagan. Halimbawa, sa ating mga kabataan, madalas tayo maka-encounter ng kaya daldal ng daldal, kaya puro reklamo, kaya puro daldal, no? Kasi puro bata kasi nung panahon nga namin, ganito nung panahon namin, no? Ngayon laging merong consideration sa generation. Sinasabi nga nila, ganyan talaga pag mga kabataan, masyado pang mababang mag-isip, masyado pang idealistic. Yun yung term nila di ba? Pero ang sinasabi nga natin, those ideals, pwede nating ma-transform into achieving a great societal change, no, malaking pagbabago ng lipunan kung ma-empower natin yung mga kabataang ito. And the one way of it
is pagtatambol ng mga karapatan ng mga bata. At paano ito? Siyempre, sa pamamagitan nito ng pagdiriwang ng karapatan ng mga bata. Pero siyempre, hindi dapat tayo nalilimitahan sa bagay na yun. Hindi dapat tayo napuputol na, okay, total December is the National Human Rights Consciousness Week. So doon lang natin ipagdiriwang, no? November is the National Children's Month App. Doon lang natin ipagdiriwang. Bagkus magandang ito ang pasimula, pero dapat hindi dito natatapos. Patuloy itong ipinapanawagan. At syempre, ang malinaw din dapat dito, tayong mga kabataan, hindi lang dapat tayo ang nagpapanawagan nito. Dapat meron tayong mga kasama sa pagpapanawagan at marami tayong nagpapanawagan nito. So, sa akin, iyon yung mga dahilan kung bakit nga ba mahalagang ipagdiriwang ang o kilalanin ang karapatan ng mga bata. Salamat, Akim. Ayan, no? Tama, no? Na kapag sinimulan, dapat hindi na natapos sa isang bagay lang o sa isang ano lang, sa isang araw lang. Kundi tuloy-tuloy ito eh. No? So, talagang napakahalaga rin talaga, no, na not just to remind us, but also to continue kung ano man yung sinimulan, simula pa nung na-craft ang batas o naisagawa ang isang batas. Kasi sinagawa talaga yung isang batas para sa isang bagay eh. So, kailangan na hindi siya maputol, kailangan hindi siya magtapos, dapat patuloy natin pinapalawig, patuloy natin, kumbaga, pinapaalam sa mga kabataan at higit sa lahat, mas lalo pa natin pinapractice, no? Lalo na itong child protection. Kasi nga kailangan talaga ito eh, ng lahat ng mga bata o maging ng mga kabataan, no? Siyempre, of course, when we say bata kasi 18 years, na 18 years old and below. Even sa UNCRC, pa nakasaad din yan eh, na yung bata na matatawag na isang bata kapag nasa edad siya na 18 pababa. So sa edad na yun, siyempre, hindi naman ibig sabihin na kailangan mag-stick lang sila sa kung ano yung alam talaga nila. Mahalaga na may turo din sa kanila, matulungan sila to practice, para naman mag-function din, just like sa makina. Siyempre, kapag yung makina, of course, may gasto niya. Pag hindi siya pinaandar, di wala ring silbi. So, dapat ganun din yan sa mga batas eh, na dapat kung kinrap siya, dapat kailangan din natin na i-practice talaga with not just in our society, not just in one day, but every day. Kasi hindi siya prerequisite yung sabi ni Joshua kayo na kailangan may gawin ka na ganito bago magpusit sa ganito. Of course, kailangan natin yung araw-arawin o matutunan at pangalagaan. So, hi, Miss Beth. It's you again. Oo. Kung nga, tungkol sa sinabi ni, ni Joshua, agree talaga ako doon. Malaki yung papel ng mga adult, no? Yung mga elders, no? Yung mga nakapalibot sa bata. Kasi nga, yun nga eh, yung bata kasi, kung ano yung ipinapakita ng bata, nagsasalamin yan kung anong klase yung pagpapalaki sa bata. So sometimes no tayong mga adult no mahalaga na yung guidance talaga sa mga kabataan ngayon. Kasi nga iba na nga sabi nga nila ng mga matatanda ah, malaki talaga yung pagkakaiba ng generation ngayon. Kasi nga syempre no of all the technology talaga no andyan na. So parang nakakalimutan na yung basic. Kaya nga siguro malaking epekto sa pag-uugali ng mga bata, no? Kung titingnan natin, talagang andyan eh. Andyan na yung mga policy. Yung kailangan ipapaintindi lang talaga sa mga bata, no? Kasi nga, minsan kapag nasobrahan, no? Talagang inaabuso rin, no? So, kaya malaki talagang papel ng mga adult sa pag-guide ng mga kabataan. Tsaka, syempre, yung mga bata kasi, no, iba na yung pag-uugali sa ngayon. So mayroong mga changes sa ating mga polisiya. So, mahalaga rin na maintindihan ng mga kabataan, no, yung kanilang mga karapatan at with the guidance of the adult kasi nga para hindi maabuso.
Akim, you're muted ata. Ay, sorry, ayan. Thank you so much, Joshua, for reminding me. No? So, tama si Miss Bolivar, no, na kailangan talaga na may guidance, no, ng ating parents, ng ating mga, of course, mga guardians, no. Kasi nga, yung mga kabataan kasi, no, kasi pagdating ng grade 8 or something, grade 9 is something like vulnerable daw yung mga bata or medyo prone sila sa, of course, kung ano yung meron sa society nila. Kumbaga, what they saw in the society is kumbaga, parang napapractice din nila. Kaya napakalaga rin yung guidance ng ating parents, ng ating ng ating mga guardians, oo. Kaya nga kailangan talaga, mahalaga talaga na i-celebrate, no, na kilalanin ang mga karapatan ng mga kabataan, lalo-lalo na sa child protection para mapangalagaan sila sa kung ano mang mga banta sa buhay nila, na of course sa araw-araw nilang pamumuhay at maging sa kanilang of course kinabukasan na rin, no. So nabanggit kayo na ni Miss Beth kanina na yung role ng parents or ng guardians. Siyempre, meron tayong batas, may mga batas tayo na nabanggit kanina ni Joshua, which is, of course, kinraft ng ating mga government officials with the support of the NGOs. Kasi hindi naman kasi may isa sa batas ang isang batas kung walang suporta galing sa mamamayan. So, para sa inyo ba, ano ba yung role ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan para mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata, lalong-lalo na sa child protection? So, sige Joshua, ikaw unahin ko. Ayan, salamat Akim, no? Ano nga ba yung rule? Tama rule, no? Ayan, ano nga ba ang rule ng pamahalaan sa pagpapangalaga ng karapatan ng mga bata sa usapin na proteksyon? Siyempre, malinaw naman, no? Ito naman dapat talaga ang gampahanin nila simula pa lang. No? As a public servant, the responsibility is to promote and uphold the rights concerning to the child. Related to social, physical, protection, no, participation. So yun yung kanyang gampanin. And kaakibat din ito, syempre, gampanin din niya na bumuo ng mga pulisiya na talagang naglalayon pang protektahan ng mga bata. Pero yun nga lang, no, sometimes, no, at yun nga tulad nga nung tinasabi ko kanina, minsan nane-neglect ng mga politicians, no, or ng mga government officials, especially on the lower house and the upper house, no, yung tunay nilang responsibility when it comes to child. No, nasabi nga natin na sa halip na interes ng mga bata, ang bit, nalilimutan na ito. No, hindi na siya nare-recognize. Bagkus, may mga policy na siya na hindi na talaga nakatutulong on the upholding and promotion of the development of the well-being of the child. So, siguro maganda iyon, no, na atin uling balikan at atin uling patindigin na ipanawagan natin ulit na you, the public servants, kayong mga nakahaupo, whether in upper house, lower house, executive branches of the government, your primary responsibility when we are talking about upholding and promoting children's rights is to create policies that will protect the child. No, that hindi magpo-protect ng inyong personal interest. 'Di ba? Halimbawa, on our education system. Ang nakaluloko sa education system natin, sa halip na kilalanin, no, yung usapin ng LGBTQ, may mga paaralan pa rin na talagang hindi kinikilala ito. No, kaya nga ang sabi nga natin, nire-reiterate natin yung Department Order number 32 series of 2017, yung Gender Responsive Basic Education Policy. Sapagkat na-encounter pa rin na meron pa rin discrimination among the LGBT community. So, ano bang dapat gawin? Therefore, the state should create a policy na nakabatay sa human rights based na comprehensive gender justice, no, na approach,
na kung saan kinikilala natin yung talagang yung kasarian ng iba't ibang tao sa lipunan. So, hindi na ito usapin kasi ng paniniwala, no? Kumbaga usapin na ito ng lahat ng tao may karapatan. Therefore, ano man ang iyong gender, dapat itong kilalanin at may primary role and responsibility sa pag-craft ng mga policies na to, syempre the state. No? So, dapat the state should do its part. Yun naman yun. Thank you, Akim. Ayan, thank you so much, Joshua, no? So, talagang grabe yung role ni government. Talagang, of course, syempre sila yung nandyan sa position. So, their responsibility is to do their best to protect our children, no? Na hindi pang sariling interest, kundi para sa kapakanan ng karamihan, no? Of course, no, of course, may mga DepEd orders kasi na line for the protection of our children. But sad to say, tama yung sinabi ni Joshua kanya na meron talagang mga instances na nadi-discriminate yung isang bata na LGBT when it comes in their school, and of course, and that is the reality na na-experience kahit na may mga ano pa rin law, and tama talaga yung sinabi ni Joshua rin kanina na we should make a policy, mas palakasin pa dapat, no? So, ayan. So, ikaw ba, Miss Oliver, what is your stand po regarding sa role ng ating government or pamahalaan when it comes to child protection? Kaya siguro sinabi ni Joshua kanina, palakasin, no? Kasi nga, yung malaki talaga yung papel ng pamahalaan, no? Sa pagpapalaganap at yung pagpapalakas, no, ng proteksyon, no, lalong-lalo na, no, sa gender, kasi nga siguro tayo na para kalimutan or iwaglit na yung tradisyonal na kaisipan, no, ng bilang isang mga Pilipino, kasi nga feeling pakiramdam ko diyan tayo talagang parang ano nga, matagal tayong parang umuusad tayo diyan. Kasi nga yung sa tradisyonal na kaisipan natin. No, siguro kasi siguro sa dahil sa kulturang Pilipino hanggang sa ngayon, no, hindi pa rin naiiwasan yung mga diskriminasyon against LGBT, no. So kasi nga kung titingnan natin malaki malaki yung papel, no, na ginagampanan ng LGBT community, no. Hindi dapat sila ilagay sa isang diskriminasyon kasi nga tao rin yung human rights kasi hindi naman sinasabi na part ka ng LGBT, hindi ka pwede dito kasi yung ang usaping karapatang tao kasi panlahat naman yan yung sinabi natin kanina, universal, no, regardless of your age, race, socio-economic status, no? So, kailangan pantay-pantay yung paggamit or ang pagkakaroon ng karapatan, no? So, yun yung sinabi, kaya nga sinabi ni Joshua, so dapat ipapamalaan natin, gumawa rin ng mabatas, no, ng papalakas na tungkol sa child protection, more specifically on about gender, no? Sa gender protection, no? Kasi nga hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakukuha yung stereotyping about LGBT. Yun. Ayan, so thank you so much, Miss Beth. No, talagang na-highlight talaga yung karapatan natin mga kabataang LGBTQIA+ community. At isa pa, hindi lang ito tungkol din sa kanila, kundi maging din sa ating mga kabataan, no, na learners with disability, na kailangan din nila ng ng child protection din. Lalo na kung nasa labas sila ng kanilang tahanan, sa paaralan man yan, o sa mga pampublikong lugar, is kailangan din na mabigyan din sila ng karapatan na maging protektado ng ating batas, kasi nga 'di ba, sabi nga natin dapat inclusive, no? Lahat tayo, kahit sino man tayo, ano may social status natin sa buhay, dapat ay magkaroon tayo ng pantay-pantay na karapatan, lalo na at tayo ay maprotektahan ng ating lipunan. Ayan, no? So, parang lumalalim yung topic natin, no? Parang tumayo at balahibo ko. Ayun, grabe, super powerful ng ating mga usapin ngayon. And sana, ang ganda. oo, Talagang ang ganda ng idea mo, Joshua. Talagang hanga ako sa iyo kasi oo, ang lalim ng ang mga lalim idea na. mo. Oo, Talagang may hugot.
Mm. Diba? And Ah, of course, na we're so oo. proud din na board member siya ni Inet and we are part of Inet Philippines. So makikita talaga na very serious si Inet Philippines. Tayo na sa Inet So, Philippines ano. when it comes to Talagang advocating child ang galing rights. talaga na idea nito. Super, like, saludo ako talaga sa kanya. Wow. So ayun na, let's go back to our chikahan. Oo. So, I think naman sa inyo lahat, no, is si Joshua, nasa init siya. Then, si Miss Beth is, of course, nasa education institutions, no, na laging kasama is mga bata. And ako naman, I'm still training pa rin. So, when it comes to sa education, pa rin, industry. So, pwede ba kayo mag-share ng thoughts ninyo? I mean, not the thoughts, but yung experience nyo na regarding sa child rights, kung napangalagaan o pinangalagaan ba kayo ng pinangalagaan ba kayo ng batas, no, when it comes to our child child protection nung tayo mga bata pa, no, yung below 18 pa tayo, ganon. And also, naka-experience ba tayo ng any violations na naka-apekto sa ating, kumbaga, sa protection, may ma-share ka? Sa akin, Akim. Yes Um, po. sa akin naman, kasi noong kapanahunan ko, no, kasi nga, Oo. siyempre, iba na sa ngayon, no? Opo. Talagang ang dami ng mga palisiya, talagang batas, no, na nagbibigay protection sa mga kabataan. Kasi sa akin noong panahon, hindi talaga gano'n, no? Hindi talaga gano'n kadami ng mga batas, no, na nagprotekta sa mga kabataan. Kasi nga wala pang mga anti-bullying, no? Um, Oo. dami pa mga child trafficking noon, no? Oo. Siguro kasi, pati lang siguro ako, kasi nga, um, um, napalibutan ako ng mga guardians, yung parents, na yung Mm. may guidance talaga, no? Lumaki naman ako, hindi naman talaga ganun karami ang pamumuhay, pero naranasan ko yung ah, maging isang bata, no? Oo. Paglaro, um, um, makapag, um, of course, no, kasama yung mga pamilya, yung parang lumaki ako Mm. sa safe talaga na environment, ganon. Mm. Nakapag-aral ako, syempre, no? Isa Oo. yun sa basic rights talaga, no, ng isang bata, no? So, nagpapasalamat ako na kahit ganoon yung pamumuhay noon, napakahirap, pero andyan yung mga magulang at saka kamag-anak na nagbibigay protection sa akin, no? Mas Oo. maswerte yung mga generation ngayon kasi nga um, kahit nga lack of guidance sa mga parents kasi nga ang dami na, no? Based kasi sa experience ko, ang daming mga bata na yung broken family, no? Parang ganon. Isa yun sa mga dahilan kung bakit minsan, no, nasisira yung buhay ng mga bata, no? Kasi nga wala na talagang wala nang kulang na, kumbaga yung kulang na yung guidance, no? Kapag Oo. hindi talaga sa mga magulang. So, ayun, Um, siguro sa ngayon, kahit nga yun yung mga sitwasyon ngayon, yung parang iba na talaga, no? Kasi nga parang nasisira na nga yung isang kultura, yung pagiging family-oriented ng mga Pilipino. Oo. Pero still, no, andyan yung batas na nagprotekta sa ating mga kabataan, no? Mas swerte nga yung generation na ngayon. So, siguro, Oo. in my part, no, maswerte lang siguro ako kasi nga, andyan yung mga magulang ko, yung mga Mm. kamag-anak na napag-aral ako despite of napakahirap ng buhay. So yun nga yung Oo. mga kabataan na yun. So sana dahil nga protektado tayo ng mga batas, so sana ipalakasin natin so magiging boses tayo para maging aware din yung iba, no, sa kanilang mga karapatan kasi nga napakaraming mga kabataan na hindi talaga aware ng kanilang, hindi talaga mulat, no, sa karapatan nila bilang bata na magbibigay ng proteksyon sa kanilang Mm. paghubog ng kanilang pagkatao. Yun. Ayan, no, talagang dati kasi, no, kahit na gabi tayo umuwi galing school is
kumbaga, doon talaga papasok na ligtas tayo na makakauwi sa bahay galing school, no? Kasi talagang, yung ano talaga, pinaiiting talaga ng pamahalaan natin yun. Talagang yung seguridad sa ating bayan na kahit maglakad tayo ng gabi is safe pa rin tayo. Kasi kung hanggang alas 6, uwi pa ako ng bahay. So, kung maglalakad ba ako sa daan ng gabi, ligtas pa ako? Wala bang mga hahatak dyan sa daan? Wala bang hahabol sa akin dyan ng kahit sino? So, yun yung talaga napakalaga rin. Saka, yung ano, yung dati, talaga sa mga probinsya na yun, nakakapaglaro ng gabi, kahit gabi na, di pa rin tayo ako kasi nga safe yung ating kapaligiran. So, napakalaga na maging sa ngayon ay matutukan din yan ng ating pamahalaan. No, so, of course, si Joshua naman, baka may gusto kang i-share regarding sa, of course, sa mga kabataan days natin dyan, no, when it comes to child protection. Go, Joshua. Ayan, maraming salamat, Kim, no? Siguro ako ang may babahagi ko. Ang nakatutuwa naman sa kasalukuyan ay marami na tayong batas at mga ordinansya ng mga bata. No, maging naman sa ating local government, meron tayong BCPC, yung Barangay Council for Protection of the Child, as well as naman may mga memorandums memoranda tulad ng DALG na sinasabi ang child participation. No, even naman ang DepEd, may mga memoranda rin sila na pertaining to child protection. So, ay nakatutuwa siya. Subalit, ayun nga no, babalik at babalik pa rin tayo sa ideya na marami pa ring bata ang hindi alam ang kanilang mga karapatan. Sapagkat naniniwala tayo, ang karapatan ay isang fundamental, innate, inalienable, universal, na kapag kasilang pa lamang sa'yo, ay meron na ito. So, marami pa rin hindi nakaalam. Sa kabilang banda, no, yung sinasabi ng UNCRC na Article 3 na laging best interest of the child na dapat gampanin ng Estado ay hindi niya pa rin talaga rin ginagampanan. So, simply to say, nakalulungkot isipin na may mga batang hindi pa rin naiintindihan at nauunawaan ng kanyang mga fundamental o batayang karapatan. Ngunit nakalulungkot ding isipin na bakit ang mismong Estado na dapat nag-uphold at nagpo-promote, nag-advance nito, ay hindi rin ginagawa ang kanyang responsibility. So siguro, ayun yung nakalulungkot, no? Although para ako natatawa, pero napaka-ironic niya kasi kung iisipin, no, na yung tipong aasahan sana natin sa paggawa ng mga polisiyang ito ay minsan nakalilimot sa kanyang responsibilidad. Pero at the end of the day, yun nga yung sinasabi ko kanina, tayo mga kabataan, tayong mga nasa bahagi ng lipunan, tayo ay may kapangyarihan na ipapanawagan at talagang itindig sa kanila na ito ay mga karapatan natin. For example, academic freedom, di ba? Na nakalulungkot isipin sapagkat kapag ikaw, halimbawa ako, nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas, madalas na nakarugtong dito, ikaw ay NPA, yung iba't ibang panre-red tag, no? So nakalulungkot isipin sapagkat ang pagpapanawagan ba ng iyong batayang karapatan ay bakit may kaakibat na red tagging? O di ba, pagkakalat o pagbibigay ng mga maling impormasyon na maaaring makaapekto sa ating sa ating sariling kalagayan. So, anong puno-punto ko lamang dito? Ito ay bahagi dapat ng usaping proteksyon. Therefore, dapat ang Estado, dahil nga meron tayong sinasabing academic freedom, right to education, dapat gumawa pa rin siya ng mga polisiya na magpoprotekta sa mga karapatan ng mga kabataan, bata at kabataan. So, yun talagang nasa atin yun It is our role. It is our strength to further call the government its responsibility as mandated by the Constitution and the international policies na mga ganito. So, iyon. Ayan, no? So, grabe, ang daming na-share ni Joshua, no? Talagang
Talagang, oh, wow. So, ano talaga kasi talagang very knowledgeable na ating mga, of course, mga kasamahan ko ngayon about their rights. Of course, child protection na rin kasi pare-para kami parang nasa education industry na no, na talagang malalapit sa mga bata in the future or kung sila talagang exposed sa mga bata, ako I'm still practicing pa rin. And also parang medyo exposed na rin kasi in Calamba kasi dito, mostly sa nakakasama ko is mga bata talaga. And isa sa responsibility namin is to protect the children, no? When it comes to sa pangbabash. Kaya nga talagang iniingatan talaga ang mga bata sa Kalambag no, na hindi sila ma-involve sa anumang misinformation. Kaya nga mahalaga yung guidance ng ating mga adults. So, final words, Char. Ang final words natin, para sa inyo, paano nyo tawag nito, ano yung role natin, no, sa ating lipunan din, tayo mismo, no, na mga kabataan, para mapanatili ang proteksyon ng mga kabataan, hindi lamang sa tahanan, maging sa lipunan na rin. So, sino una kayo na si Miss Beth? So, ngayon si Joshua na naman yung mauuna. Salita lang kayo kasi dalawa lang kayo kausap ko eh. Sige, Akin yung go. ulit, medyo nag-ano sa akin yung line. Yung like, so, para ba sa'yo, ano yung role natin sa ngayon na tayo mga kabataan? Ano yung role natin para, kumbaga, pangalagaan pa yung mga karapatan o maprotektahan yung mga kabataan no, laban sa mga pang-abuso o anumang mga banta sa buhay ng mga kabataan. So, para sa'yo, ano Ayan, yung role natin tungkol doon? ayun, salamat Akim, no. Ako kasi naniniwala ako, kami, even sa aming organisasyon, yung Youth for Nationalism and Democracy, we firmly believe and we uphold this belief that we are the youth, are the catalyst of change. Tayo Mm. ang talagang susi ng pagbabago. At even naman si Rizal, sinabi na ni Rizal yan, kabataan ng pag-asa ng bayan. No, hindi nawawala iyan. At syempre bilang isang kabataan na pag-asa ng bayan, dapat tayo ang manguna ng pagsusulong ng pagbabago sa ating lipunan. At paano natin ito magagawa? No? Siyempre, itong mga ito, dapat maging bahagi tayo ng malaking pagpapanawagan. We should unify ourselves as a youth to call for a uh, societal change na talagang pagbabago ng lipunan na kinikilala na ang karapatan ng bawat bata sa individual, ng bawat batang individual sa ating lipunan. Syempre, hindi lamang doon, no, bagkus ay kinikilala ang karapatan ng bawat isa, bawat tao. 'Di ba? Kasi sabi nga natin no, kadalasan nanineglect ang mga kabataan at mga individual na bahagi na mga person with disability, no, ang mga kabataang LGBT, ang mga kabataang IP or indigenous people. So, tayo mga kabataan dapat isulong natin yung inclusivity. Tayo ang mag-foster nito na talagang dapat magkaroon ng espasyo ang bawat kabataan, hindi lamang kabataan eh. Yun yung lagi kong nire-reiterate. Hindi lamang kabataan, bagkus ang bawat individual, bata, matanda, may ngipin o wala, no, may buhok o wala, no, dapat lahat meron siyang karapatan o kalayaang makapagpahayag ng kanyang damdamin, saloobin, nararamdaman, naiisip sa iba't ibang mga espasyo. So, sa kaugnay nito, syempre, no, dapat din the state should create policies na talagang higit pang magpoprotekta sa karapatan ng bawat isa. Dapat nakilalanin, hindi dapat balahurain o hindi dapat hindi kinikilala. Salamat. Ayan, no, maraming salamat, no. So, talagang na-emphasize talaga no, na tayo talaga yung dapat manguna no, ng pagbabago. Siyempre nga, no, we are the catalyst of change, no. So, kumbaga, tayo mismo nakakaalam kung ano yung kailangan natin, ano yung pangangailangan natin when it comes to our security or the protection. So, ayun, kailangan natin na tayo mismo yung manguna. No? So, proceed tayo kay Ma'am Beth. Hello sa'yo, Ma'am Beth. So, para sa'yo, anong role ng mga kabataan o natin mga kabataan para maisulong itong child protection?
Go, Miss Um, Beth. sa akin naman, no, siguro, simulan, no, tayong nakakatanda, simulan natin Oo. sa ating sarili. Dapat tayo mismo aware, no, Mm. sa iba't ibang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kabataan. Kasi nga kapag tayo mismo, tayong mga kakatanda, hindi tayo aware, hindi natin simulan ng sa ating sarili at hindi natin kumbaga hindi natin ipamulat, no, sa mga Mm. kabataan. So magiging useless yung mga nagawang pulisiya at patakaran, no? So kailangan kailangan natin tayo ay dapat makilahok sa mga programa at simulan natin sa ating sarili. Yun lamang akin. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Miss Beth. And of course, si Joshua na rin, no? Talagang isang hapon po ang ating pinagsaluhan na puno ng aral of course, no? Talagang grabe, napaka-worth it ang hapon na ito. And sana naman, no, lahat ng ating natutunan ngayon, hindi lamang magamit natin sa ngayon lang din, maging sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga bata na patuloy na pinagpapatuloy yung ating buhay sa paraan na kung alam naman natin ay tama at alam naman natin tayo ay ligtas. So, ayan, isa napakagandang hapon sa lahat, no? So, muli tayong magbalik tanaw. So, kanina ay, of course, pinakilala natin yung ating topic which is all about the National Human Rights Consciousness Week, which is diniscuss natin kung ano yung mga thoughts namin regarding nito, bakit ito ay pinagdiriwang higit sa lahat, yung stand namin regarding sa karapatang ito o sa pagdiriwang na ito at higit sa lahat na highlight din nito yung tungkol sa child protection, no, na talagang mga kabataan ay dapat maprotektahan sa generasyon na ito at higit sa lahat yung role yun ng ating government when it comes sa pag-implement ng mga policies para maprotektahan ang ating mga kabataan at higit sa lahat, no, nag-share din kanina si Joshua at saka si Miss Beth ng kanilang mga experiences before, no, na talagang connected sa ating child protection. And para po mas matuto pa po kayong lahat, meron niyo pong balikan, no, ang aming Kalambag live stream po ngayon at higit sa lahat, no, naway subaybayan niyo po kami kada Sabado po yan, 1 to 2 p.m. po yan at abangan niyo po ang susunod na episode at of course, di ko muna kayo i-spoil para ma-excite din kayo kahit konti. So ngayon naman din po, no, sa ating mga lifelong na mga kapatid, no, sa ating mga, of course, mga mga tawag nito, mga elders natin, mga lolo't lola natin, yung talagang lumalaban na pahabain yung kanilang buhay, no, nakakabilib talaga sila. So, mamaya din po, meron din po silang sariling live stream din po mamaya, 3 to 4 p.m. po yan, at of course, meron din po tayong another online platform din po para sa ating mga kabataan, no, o mga kapatid na person with disability, no, every Merkulis po yan sa inclusion or inclusion na, no? Every Merkulis po yan, 3 to 4:30 p.m. po. And of course, bago tayo mag-end, no, gusto ko munang marinig of course, baka may gustong pasalamatan si Joshua. Ayan, maraming salamat, Hakim. Ako lubos din ako nagpapasalamat sa Inet Philippines sa pagkakataong makapagbahagi ng aking kaalaman at karanasan bilang isang children's right advocate at isang youth student activist. No, sa atin naman patuloy tayong titindig at ipaglalaban ang karapatan ng bawat bata at kabataan sa ating lipunan hanggang sa ating makamit, no, na talagang kinikilala na ng Estado ang karapatan ng bawat individual na nakasaad sa ating konstitusyon at mga international na polisiya. Maraming salamat muli. Ayan, ikaw, Miss Beth, baka may gusto ka pong Yes. pasalamatan. Oh, unang-una, no, ako'y nagpapasalamat talaga sa inyong dalawa, no, dahil natuloy yung episode ng Team Negros Occidental. Joshua, maraming salamat. Napakaganda talaga ng mga idea, no? Tsaka marami talaga ako natutunan, no? Talagang hanga ako sa iyo.
At ikaw rin, Akim, no? Talagang maraming salamat sa iyong presensya at mga ideya rin na ibahagi no kanina. Salamat talaga. At from the bottom of my heart, thank you so much. In the Philippines, maraming salamat, no? I think last episode ba to sa 2023? Titingnan po natin. So sana'y magsama-sama pa rin tayo next year, no, sa iba't iba pong episode, no. Kim, thank you so much talaga. Thank you, thank you. Yes po. Ayan, no? So, in behalf of Calambag Pioneer and of course from Negros Occidental din, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay po sa Calambag, no? So, abangan po natin ang susunod na episode, no? Team NCR po at of course, hindi ko kayo i-spoil kung ano po yung next topic at abangan nyo po yan sa December 16, no? So, very, very thankful, no? Talagang grabe, no? Talagang nasurpass natin itong episode na to with our kindness and of course, no? Maganda rin yung weather. So, thank you so much din, of course, no? So, ayan, muli po, ako po si Aki Pulpog, no? Kasama si Joshua at si Mambet. At ito po ang Kalambag. Bag. See you in next episode po. Thank you.